Okay, simulan na natin itong ating masusing pagsusuri dito sa mga material na pinadala mo. Tungkol ito sa pagbupondo sa ministeryo, di ba? Oo, tama. Kasi madalas parang ang naririnig natin o kahit nararanasan, yung pakiramdam na laging kulang. Yung parang humahabol ka lagi sa gastusin. Ano? Yun nga eh. Yung parang nasa survival mode lagi. Pero itong mga binasa natin, may pinapakilala silang ibang paraan. Ano yun? Yung konsepto ng generosity engine. Medyo kakaiba yung term, pero ang point, hindi lang siya tungkol sa pagbabalanse ng budget. Alam mo yun? Okay, paano? Mas malalim daw. Isang sistema ito na nagpapatibay ng long-term na ugnayan sa mga taga-suporta. At higit sa lahat, pinalalaki raw yung impact na lampas pa sa mga numero lang. So hindi lang pera ang focus. Parang ganun. Exactly. Pag-usapan natin kung paano nga ba ito pwedeng gumana base dito sa mga ideas na nandito. Sige. Game. Buksan natin yan. Isa sa mga unang pumukaw talaga sa akin, yung sinasabi nilang pagbabago ng tingin. Oo, yung perspective shift. Mula daw sa pagtingin sa supporters bilang simpleng donor lang or tagabigay ng tseke. Dapat daw ituring silang partners. Kasama. Kasosyo sa misyon. Yun. Partner. Malaki yung pinagkaiba nun, di ba? Kasi hindi lang transaction. Parang may transformation na kasama. Pagbuo ng relasyon. Tama. At ang pundasyon daw nito ay yung pagkilala na ang Diyos talaga ang source. Yung ultimong pinagmumulan ng lahat. Hindi yung galing nating mag-fundraising. Okay. Medyo, klaruhin ko lang. So, pag sinabing God as the source, ibig sabihin, huwag na magplano? Bahala na lang? Paano yun? Hindi naman sa ganon. Magandang tanong yan. Hindi ibig sabihin na stop planning na. Ang point lang, saan nanggagaling yung kumpiyansa mo, yung direksyon. Okay, gets. Yung planning, yung strategies, tools lang yan. Pero hindi sila yung mismong source ng security mo. Dito pumapasok yung trust-fueled na principle. Umaasa ka sa kanya habang ginagawa mo yung part mo. Okay. So, hindi magic, may effort pa rin. Oo naman, kailangan pa rin ng husay sa execution. At binibigyan din na yung pagbibigay hindi lang siya response sa need, kundi reflection daw ng identity natin. Nilikha tayong kawangis niya eh. Kawangis ng isang mapagbigay na Diyos. Kaya may mga examples pa nga sa scripture, di ba? Yung mana, yung langis ng byuda. Oo, hindi yung mga formula, kundi parang mga paalala lang ng kanyang mga divine strategies, yung mga paraan niyang di natin inaasahan minsan. Okay. So itong generosity engine na to, paano siya gumagana bilang engine? Ano yung mga parts niya, kumbaga? Ini-imagine siya na isang system. May mga parts na connected. Una, kailangan daw ng malinaw na vision. Hindi lang mission statement sa papel, kundi something na nakaka-inspire talaga. Malinaw. Vision-driven. Okay. Tapos, yung pag-invite ng support, dapat focus sa partnership, hindi pressure. Importante rin yung communication. Communication tungkol saan? Sa pera? Hindi lang. Tungkol sa impact. Ano yung nagiging bunga ng suporta? Yung mga buhay na nababago, hindi lang yung, okay, ito gastos natin. Gets ko na. So hindi lang need ang sinasabi, kundi yung resulta. Dito siguro papasok yung unseen fruit, yung mga bungang di agad nasusukat. Sakto. Ito yung, para sa akin, isa sa pinaka-powerful na idea dito. Kasi sinasabi na, oo, may mga projects na natapos, may budget na na-meet. Pero may mas malalim pa. Oo. Yung nangyayari sa puso mismo nung nagbibigay, yung spiritual growth nila, yung joy, yung kagalakan na parte sila ng ginagawa ng Diyos. Wow. So bawat bigay pala parang seed. Parang ganon. Seed para sa ministry expansion at seed para sa character growth ng giver. Two-way streets siya. Yun yung transformation. May specific example ba silang binigay para mas konkretong makita
Nabanggit mo yung sa Maynila kanina. Oo, may binanggit na isang church daw doon. Dati raw medyo hirap din sila sa pondo. Pero nung sinubukan nilang baguhin yung approach nila, Paano? Anong binago? imbes na puro appeal lang for money, mas nag-focus daw sila sa pagkukwento. Storytelling ng mga life change na nangyayari dahil sa ministry. Tapos ano nangyari? Nakita raw nila yung paglago, hindi lang sa giving, kundi pati sa engagement ng mga tao. Mas naging involved sila. Tapos may ripple effect pa raw, di ba? Oo. Yung marang alon. Kapag yung mga nasa front lines, yung mga workers, nabawasan yung stress nila about funding, Yes, mas makaka-focus sila sa trabaho nila mismo. tama. Mas nagiging effective sila sa core mission. At ito, nagpapasigla sa buong community, tapos pwede pang maka-inspire ng iba na sumali or sumuporta din. Parang cycle siya ng generosity. So kung ibubuod natin, ang parang dating sa akin ay ang pag-develop ng generosity, hindi lang siya support function. Parte talaga siya ng mission. Oo, parang salamin siya ng puso ng Diyos na mapagbigay. Yun yung core message. Isang malaking pagbabago talaga sa pananaw mula sa scarcity, papuntang abundance mindset. Pero abundance na nakaugat sa faith at partnership, hindi lang sa human effort. Kaya siguro para sa iyo na nakikinig na yon, ang tanong ay, paano mo ba tinitingnan ang pagbibigay? Obligasyon lang ba? Bayalin? O isang pagkakataon para sa shared transformation. Ikaw, yung sinusuportahan mo, yung mga taong naabot. Mula sa pagiging simpleng donor na parang ATM lang, patungo sa pagiging tunay na partner, aktibong kasama. At siguro, iiwan namin sa'yo itong huling tanong para pagnilayan mo. Paano kaya kung bawat resource na hawak mo ngayon, hindi lang pera, pati oras, talento, koneksyon, Oo, lahat ng resources. hindi mo tiningnan bilang pag-aari mo na kailamang bitawan, kundi bilang isang bagay na ipinagkatiwala sa'yo. Isang puhunan. Puhunan. Para saan? Para palaguin, para sa isang mas mataas na layunin, na may kinalaman, sabi nga sa mga material, sa eternal rewards, panghabang buhay na gantimpala. Ano kayang magbago sa'yo kung ganun ang tingin mo?